Ika-26 na kabanata. Sa pagpapatuloy, kinabukasan pagkatapos dumaan sa Jiangsa Valley, ay nakarating na ang convoy sa unang destinasyon sa Yangzhou. At matapos ipasa sa mga mangangalakal ang lahat ng seda na nasa 5 karwahe sa mga merchant. Ang natitira na lamang ay ang siyam na Jiangxi na ihahatid sa bundok ng Jiangyu. Makikita ang karwahe na pinaglalagyan ng mga Jiangxi at sa tabi nito si Chief Jiang na nakasakay sa kabayo. Habang patuloy sa paglalakbay ay makikita ang ating bida na seryoso na nakasakay sa kabayo. At ilang saglit pa ay napatingin si Chief Jiang sa ating bida. At nagtanong na kung naging maayos daw ba ang mga bagay para sa kanya. Na ikinagulat ni Jungryong na tumugon na ano daw ang tinutukoy nito. Habang makikitang nasa unahan ng dalawa si Puong Jinyang, ay patuloy na nagsasalita si Chief Jiang na. Hindi daw ba siya nakaligtang mag-almusal at nagmamadali silang umalis ng kanyang kaibigan. Nakasama si escort warrior Gabulyon na sinasabi daw niyang may pupuntahan siyang importanteng bagay. Natumugon ang ating bida sa tanong nito na naayos na daw niya. At sinabi ni Chief Jiang nang may pagdududa na amoy manok daw ang damit nito. Na ikinagulat ng ating bida na pinagpawisan na makikita sa kanyang pisngi. Nakatingin sa ating bida si Chief Jiang na may tamang hinala na sinabi pa nito na di daw ba. Ang ibig lang sabihin nito ay naipadala na ng maayos ang pera sa bag at nagitla na sinagot ng ating bida na syempre daw naman. Kaya nga daw sinabi niyang naayos na ito. At sa tingin daw ba niya magsasama si Hades Blade at Doc Gakmang para tulungan silang tumawid sa lambak kung hindi nila nakuha ang pera. At sumagot ng may pang-aasar si Chief Jiang na naisip lang naman daw niya iyon. At tumugon ang ating bida habang pinatakbo ang kabayo na sinabi pa niya na problema na daw niya yon. At lagi daw niyang sinusubukang humanap ng problema sa lahat ng bagay. Kung kailan malapit na matapos ang escort mission. At ayaw daw niyang makipagtalo sa kanya. At nakiusap ang ating bida na tumigil na daw ito sa kakasalita. Habang lumayo kay Chief Jiang na nakasakay sa kabayo papunta kay Puong Jinyang, ay makikitang namula ang mukha ni Puong Jinyang nang tawagin ito ng ating bida. Na humabol para makasabay sa kanya na tinatanong kung gaano daw katagal sa tingin niya kahaba ang lalakbay nila. Sumagot ito na karaniwan daw tumatagal ng 5 araw ang landas mula sa Yangzhou patungo sa bundok ng Jianyu. Gayunpaman, dapat daw nilang bawasan ito sa 3 araw kung dadaan daw sila patungo sa shortcut na pupuntahan nila ngayon. At humarap ang ating bida kay Puong Jinyang kung saan daw iyon. At sumagot naman ito na sa Wailing Forest. At makikitang nag-imagine si Puong Jinyang habang sinasabing ito daw ay isang lugar na puno ng mga magagandang puno sa tagsibol. Na namumulaklak ang magagandang bulaklak sa buong kagubatan na iyon. At sa panahon daw ng taglagas tulad ngayon, maaari daw silang manguha ng mga kastanyas at hazelnuts para kainin. At sumagot naman si Jungryong na mukhang alanganin na makakarating daw sila ng mas mabilis sa kanilang pupuntahan at may enjoy ang magandang kapaligiran. Ngunit may dahilan daw kung kaya hindi mas madalas na pinipili ng mga tao ang rutang iyon. At masayang pinaliwanag ni Puong Jinyang na ang mga merchant associations and escort agencies dati daw ay dumadaan doon palagi. Ngunit mga 20 taon na ang nakalilipas, simula noon ang mga tao daw ay tumigil sa pagpunta doon. Dahil sa paglitaw ng kulto ng Dragon Glory Cult at ng kanilang mga tagasunod. Nagtatakang nagtanong ang ating bida na Dragon Glory Cult. At habang nag-uusap ang dalawa sa harapan ni Chief Jiang ay sinabi nito na sa pangalan lang daw nila ito maganda pakinggan. Sila daw ay talagang isang masamang kulto na sumasamba sa isang Diyos na walang impormasyon ng sinuman. At nakatingin si Escort Gabulyon kay Chief Jiang habang nagkukwento ito na gumagawa daw sila ng mga kakaibang bagay sa kanilang sarili at nagdurusa sa iba't ibang uri ng misteryosong mga sakit. At dahil daw sa paniniwalang maaari nilang pagalingin ang kanilang mga may sakit na bahagi ng katawan sa pamamagitan ng pagputol ng parehong mga bahagi ng isang normal na tao. At sila daw ay nanghuhuli ng ibang mga tao. At ayon pa sa kwento maging ang mga gwardiya mula sa malalaking asosasyon ng mga mangangalakal at escort warriors ay pinapatay nila. At dahil doon nagtulungan ang mga local escort agencies at ilang beses silang sinubukang supilin. Ngunit dahil ang Wailing Forest ay medyo malawak. Ang pinuno ng kulto ay gumagamit ng mga bitag at estratehiya upang tulungan daw silang makalayo sa tuwina.
Napalingon sina Poong Jinyang at Jungryong habang patuloy sa pagkukwento si Chief Jiang na ang kanilang mga tagamanman daw ay laging nagtatago sa isang lugar sa gubat na iyon. Habang seryoso ang mukha ni Chief Jiang ay sinabi pa nito na bagaman maaaring mabawasan ang oras ng paglalakbay kung sila daw ay patungo sa Wailing Forest. Kaya kailangan na daw nilang huminto na dito kaagad. Ngumiting sinagot siya ni Poong Jinyang na naiintindihan daw niya ang kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, wala daw mangyayari sa kanya hanggat kasama niya si Poong Jinyang, kung kaya huwag na daw siyang mag-alala tungkol dito. Habang nasa likuran nila ito nagtatakang nagtanong si Chief Jiang na kung ano daw ang kanyang gagawin. At makikita ang mukha ng ating bida na walang tiwala sa sinasabi ni Poong Jinyang. At pagkatapos ay sinabi nito na ang impormasyong ito daw ay medyo pribado, kaya sasabihin daw niya ito sa kanya. Na ang mga kulto daw ng kagubatan ay takot na takot sa kanyang lolo. Na makikita sa reaksyon ni Chief Jiang at Escort Gabulion na hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Poong Jinyang samantalang nakangiti lang ang ating bida na hindi nagulat sa sinabi ni Poong Jinyang. Gabi na at makikita na nakarating na ang convoy sa Wailing Forest. Habang hinihimas ng ating bida ang kanyang kabayo ay sinasabi nito sa kanyang isip na hindi pa daw niya nararamdaman ang presensya ng masamang kulto. At sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na makikitang hindi ito makapaniwala na kahit na maaga daw sila ng isang araw mula nang dumaan sila sa Jiangsa Valley. At maaari daw nila itong malagpasan pa ng isa pang araw sa pamamagitan ng pagdaan sa Wailing Forest. At kumpara daw sa paglalakbay sa kanyang nakaraang buhay, ay 2 araw pa daw na mas maaga sila at ang kanilang ruta daw ay ganap na naiiba. Kung katulad daw ang pangyayari noon 2 araw mula ngayon. Isang martial master ang lilitaw sa paanan ng bundok ng King Ma at papatayin ang lahat ng porters at escort warriors. At kung isasaalang-alang ang parehong oras at lokasyon. Malabo daw na lumitaw ang master na pumatay sa convoy sa nakaraang buhay daw niya. Nakatayo ang 3 patungo sa ating bida nang tawagin ito ni Escort Gabulion na Chief Escort. Lumapit si Escort Gabulion at humarap ang ating bida dito habang tumatakbo sa isip nito na gayunpaman, hindi daw niya dapat pabayaan ang kanyang bantay hanggang sa matapos ang lahat. Nagsalita ito upang tanungin kung kamusta daw ang seguridad ng paligid. Nakayukong sumagot si Escort Gabulion na tumingin daw sila sa paligid sa radius na humigit kumulang 30 metro, ngunit walang mga kahina-hinalang aktibidad. Dagdag pa nito magkakaroon din daw ng mga pangkat ng bantay, 2 escort warriors, at 3 porter, na magpapalitan bawat oras. Makikita ang ating bida na iniutos na dagdagan pa daw ng 4 na escort warriors at sabihan daw ang lahat na huwag magsindi ng apoy at siya din daw ay sasama sa unang pangkat ng bantay. At lumapit si Poong Jinyang na nakatingin sa likod na ikinagulat ng ating bida na nakahawak sa kabayo nang magsalita ito na. Nasabi na daw niya ito, ngunit kung lumitaw daw ang Dragon Glory Cult, tiyak daw niyang kaya na niyang harapin ito. At sabay tawa katabi si Escort Gabulion na sinabi na masyadong malamig ngayon para makasurvive ng walang apoy. At sinita sila ng ating bida na wala naman daw dahilan para mag-ingay ng husto kung hindi daw sila makakadaan ng tahimik dito, di ba? Napakiusap daw na tiisin muna ito kahit ng 1 araw lang daw. Magkakrus ang mga braso ni Chief Jiang nang sabihin nito na gumagaling na daw ba ang mga porters sa pagsakay sa kabayo. Nakapikit pa nitong sinabi na malamang daw ay wala na silang problema sa pagsakay sa kabayo. Na sinabi ng ating bida na 3 araw daw ay sapat na kaya naman daw pala, di ba? Natumugon si Chief Jiang na kung tutuusin daw buong araw silang nakasakay sa mga kabayo. At makikitang napanatag ang ating bida na sinabi na ito daw ay isang kaluwagan. Pagkatapos nito ay yumuko na isinuntok ang kanyang kamao sa palad na tanda ng paggalang na sinabi kay Chief Jiang na salamat daw sa pagtupad nito sa mga utos ng isang ugok na Duran escort nitong nakaraang 3 araw. Na ikinagulat at ipinagtaka ni Chief Jiang. Habang nakayuko pa din ang ating bida, ay sinabi pa nito na gusto rin daw niyang humingi ng paumanhin para sa kanyang mga maling pag-uugali. Gaya ng ipinangako, na magiging punong escort na daw na naman siya bukas. At sana din daw ay ligtas na pamunuan silang lahat nito. Napakamot sa kanyang pisngi at napahawak sa kanyang batok si Chief Jiang na siyempre daw gagawin niya na mukhang nahihiya sa harapan ng 3 na nakangiti ang mga ito. At dumako naman tayo sa mga karwahe.
Na nagsalita si Chief Jiang na okay na daw tungkol sa pagpapalitan. At sinabi nito ang siyam na Jiangshi na dinadala nila ngayon ay lahat ay namatay sa isang labanan sa pagitan ng mga martial artist sa Xiangsha Mountains. Habang nakaupo ang apat sa harapan ng mga karwahe, sinabi ng ating bida na ituloy niya daw kung may alam daw ba siya sa laban na iyon. Anya mula sa kanyang narinig, ang punong escort daw ay may access sa impormasyong hindi pwede sa mga escort warriors. At napatingin si Poong Jinyang sa ating bida, at nagtaka si Chief Jiang kung bakit daw bigla niya na lang itong natanong. At sinabi nito na nagkataon daw narinig niya ang ilang martial artists na pinag-uusapan ito kaninang umaga. At sabi nila ito daw ay hindi lamang isang pagtatangka upang talunin ang isang great demon. Seryoso ang mukha ni Chief Jiang na sinabi nito na walang kwenta na daw na itago pa ang isang bagay na kumalat na. Seryosong nakikinig ang tatlo nang simulan ni Chief Jiang ikwento na mayroong isang lumang alamat ng 1,000 taon na mystical earthworm na kilala bilang Heaven and Earth Spirit na namamahay sa Wuxi Mountain sa isla ng Hainan. At ito daw ay natutulog sa ilalim ng lupa sa araw at lumalabas upang maligo sa liwanag ng buwan sa gabi. At pag ito daw ay nakaipon ng napakaraming enerhiya, na ang isang tao daw ay maaaring makakuha ng 100 taon na halaga ng enerhiya mula lamang sa pagkain nito. At syempre, marami pang ibang mga mahiwagang mystical na nilalang. Ang problema may nakahuli sa Heaven and Earth Spirit. At patuloy sa pagkukwento si Chief Jiang na kung ang isang martial artist o sabihin na ang isang first-rate martial master ay nakakuha nito, ito daw ay magiging isang hindi kapani-paniwalang kaganapan na maaaring baguhin ang mga pangalan sa loob ng nangungunang 10 martial masters ng mundo. Ang unang nakahuli ng Heaven and Earth Spirit ay isang normal na herbalista. Wala siyang ideya kung ano ang nasa kanyang mga kamay kaya naglibot ito na sinasabi sa mga tao ang tungkol dito. At pinatay ng isang martial artist nang hindi man lang nila namamalayan ang nangyari. Makikitang pinagpawisan sa kanilang narinig sina Poong Jinyang at ang ating bida. Pagkatapos ang taong nakakuha ng Heaven and Earth Spirit ay pinatay ng mas malakas na martial master. Makalipas ang halos 1 buwan, isang great demon na galing sa probinsya ng Jiangxi na ang napasa kamay ito na sinasabi na siya daw ang huling mayari ng Heaven and Earth Spirit. Nang maalala ng ating bida ang matandang may bandana ng Yin and Yang, sinabi nito na yan daw ang great demon na pinag-uusapan ng mga sekta ng Maoshan Taoist, di ba? Sumagot si Chief Jiang. Sumagot si Chief Jiang na tumpak, at pagkatapos ay nagtago ito sa Xiangsha Mountains na nasa pagitan ng Jiangxi at Zhejiang Province. At sinasabi pa niya na isa daw itong taong namumuhay ng nag-iisa at umiiwas sa ibang tao. At kinukuha daw niya ang mga taong nakikita niyang buhay at pinapakain sila sa Heaven and Earth Spirit. Napatingin ang ating bida kay Poong Jinyang dahil napabalikwas ito sa kinaupuan niya na sinabi na pinapakain daw niya ang mga tao sa Heaven and Earth Spirit. Ang Heaven and Earth Spirit ay sobrang nakakalason. At bali-balitang pinapakain niya sila upang neutralisahin ang mga lason. At nakapikit si Chief Jiang nang sabihin sa kanya ng ating bida na kung ganoon, daan-daang tao daw ang namatay dahil lamang doon. At makikita ang muka ng ating bida ay nanggigigil na sinabi pa niya sa kanyang isip na buwisit. At sinabi pa ni Chief Jiang na kalaunan, mahigit 100 mga master ng martial arts ang nagkaisa laban sa kanya. At kahit na higit sa kalahati sa kanila ay namatay o nasugatan, ang dakilang demonyo ay nagdanas din ng malubhang mga sugat at nagtago sa kailaliman ng mga bundok ng Xiangsha. Sinabi pa niya na pagkatapos noon, ang mga bihasang martial artist mula sa parehong orthodox at unorthodox na mga sekta ay naglunsad ng taktika ng hindi makatakas na lambat sa paligid ng mga bundok ng Xiangsha. At pinahigpit ang pag-ikot nito. Sinabi pa ni Chief Jiang na yun daw ang huling balitang narinig niya. Nakatikom ang kamao ni Poong Jinyang na napatingin ang ating bida na sinsabi nito na napakahindik-hindik na balita. At anong klaseng tao daw ba kaya ang dakilang demonyong yon? At nagsalita si Escort Warrior Gabulion na sinabi na napatingin sa kanya ang tatlo na siya daw ay isang matandang kilala bilang ang Flower Alluring Venerable na dating naninirahan sa Shiwan Dashan sa probinsya ng Guangdong. At sa kabila daw ng kanyang mapang-akit na palayaw, siya ay talagang kalahating baliw. Shiwan Dashan literal ang kahulugan ay 100,000 dakilang mga bundok. Sinabi pa sa kanila ni Escort Warrior Gabulion na gayunpaman,
tulad ng napatunayan sa mga pangyayari sa mga bundok ng Xianxia, tiyak na sapat siyang malakas upang tawagin siyang isang dakilang demonyo sa buong kanyang buhay, at ang tanging laban na natalo siya ay laban sa kasalukuyang patriarka ng Namuong clan, ang Lightning Sword na si Namuong Yoryong. At dagdag pa niya na makikita si Flower alluring venerable na ang sugat daw na kanyang nakuha mula sa Emperor Sword Technique noon ay naging parang kidlat na peklat sa kanyang mukha. Huminga ng malalim ang ating bida na hawak ang lalagyan ng alak na sinabi na salamat daw sa impormasyon. At sana'y mahuli na nila siya kaagad. Dagdag pa niya gabing-gabi na daw ngayon. Maghain tayo ng isang tasa ng alak habang nagdarasal para sa ligtas na pagbabalik at bumalik na sa pagtulog. At pagkatapos ay iniabot kay Chief Jiang ang lalagyan ng alak na kinuha naman niya ito. At isang malakas na pagsabog ang makikita na sinasabi na ano daw yon, at may sumigaw na Chief Escort. Habang natatabunan ng usok ay sumigaw si Escort Gabuliom na ika-4 na yang master. Okay ka lang ba? Na nagtabo ng ilong si Poong Jinyang pati na si Chief Jiang. Mula sa usok ay tumugon ang ating bida na okay lang daw siya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa isip na ano daw ang nangyari. Bakit biglang sumabog daw ang karwahe? At makikita ang kanyang mga mata na pinagmamasdan ng ating bida at sina Poong Jinyang. At Chief Jiang, pati na rin si Escort Warrior Gabuliom ang isang kabaong na naglalabas ng matinding enerhiya. At isang kamay ng Jiangshi ang lumabas mula sa loob ng kabaong. Na nakatingin lang ang 4 na walang masabi na nagtataka. Mula sa butas na ginawa ng isang kamay ng Jiangshi, ay hinatak ng 2 kamay ng Jiangshi ang butas mula sa kabaong. At ito ay makikitang lumiliwanag ang mga mata na sumilip at sinabi na asan daw siya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata. Ika-27 kabanata, sa pagpapatuloy. Isang kamay ng Jiangshi ang binutas ang kanyang kabaong. Na ikinagulat ng 4 mula sa usok na nagtataka. At pagkatapos ay ibinuka ang ginawa nitong butas ng 2 kamay na sumilip at sinabi na kung asan daw siya. At makikita na humakbang na ang Jiangshi mula sa kanyang kinalalagyan. At makikita ito na lumiliwanag ang mata na naglalabas na madilim na aura. At pagkatapos ay pinalibutan ito ng mga escort warrior. At makikita ang bibig ng Jiangshi na sinabi nito na sa totoo lang. At sinabi pa nito na wala daw siyang pakialam. At lahat daw sila ay mamamatay. Nagulat ang ating bida at si Poong Jinyang pati na si Chief Escort Jiang na napanganga. At sinabi ng ating bida na lahat daw sila ay maghanda at kumilos. Binunot ni Chief Jiang ang kanyang espada na sinabi nito na sila daw ay gagawa ng 6-word formation para supilin ang Jiangshi. Ginawa na nga nila ang formation na sabay-sabay na sumugod sa Jiangshi na sumisigaw. At makikita ang muka ng Jiangshi na mabilis na gumalaw. At isang escort warrior ang tinamaan kaagad sa kanyang sikmura. At pagkatapos ay isa na namang escort ang tinamaan sa ulo. At isa-isa nitong pinatumba ang mga escort. At isang mabilis na espada ang palapit sa Jiangshi. Na inihampas ni Chief Jiang na mabilis na iniwasan na tumalon sa ere. Na ikinagulat ni Chief Jiang na napasabi sa kanyang isip na naiwasan daw niya yon. At mula sa ere ay dadakutin si Chief Jiang ng kamay na may mahahabang kuko. At si Chief Jiang ay nahuli sa liig niya na nahihirapan sa paghinga. At ang ating bida ay sumigaw na Chief Jiang. At isang kamay ang humatak sa kanyang likurang damit na sinabi na ika-4 na yang master. At ito pala ay si Gabuliom na sinasabi sa kanya na sila daw ay nasa napakasamang sitwasyon. At wala daw na paraan na matatapos ito ng maayos, kung kaya kailangan na daw niyang lumayo. Sumisigaw ng sakit ang mga escort warrior na tinaman ng Jiangshi, habang si Chief Jiang ay inangat ng isang kamay ng Jiangshi. Na sinasabi ng isang escort na Chief Escort. At isang mabilis na paa ang mabilis na tumatakbo. Ito pala ay si Gabuliom na bubunutin ang espada na naghahanda sa kanyang gagawing pag-atake. Na nilagyan ng enerhiya ang kanyang espada na mabilis na ititira ang kanyang atake na tinatawag niyang Caesar Assault 18 moves. At pagkatapos ay natanggal ang sombrero ng Jiangshi na makikita si Gabuliom na lumiliwanag ang mga mata. At pagkatapos ay nagtataka ito na tumingin sa Jiangshi na tila walang nangyari na tumingin sa kanya ng napakatalim. At mabilis din itong sinakal ng Jiangshi.
At makikita na silang dalawa na sina Gabuliom at Chief Jiang ay iniangat nito. At nag-aalalang sinasabi ng ibang escort na buwisit. Ito daw ay sobrang kakaiba. At isinigaw ng ating bida na lahat daw sila ay tumakbo na at siguraduhin daw nila na sila ay nasa 10 metro ang layo sa kanya. At bilisan na daw nila. At napansin siya ng Jiangxi na tumingin ito sa kanya. At tumingin din ang ating bida at isinuntok ang kanyang kamao sa kanyang paladtanda ng paggalang na sinabi ng ating bida na patawad daw. Sa hindi pagkilala sa kanya at sa pagpapakita ng kawalang galangan. At maligayang pagdating daw. Matagal na daw niya siyang hinihintay. Flower alluring venerable. Nagtataka ang Jiangxi sa ating bida habang sakal pa din sina Gabuliom at Chief Jiang. At sinabi nila sa kanilang isip ni na Chief Jiang, Gabuliom, at Pong Jinyang na flower alluring venerable na nagtataka. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang isip ni Flower alluring venerable na kung ang bata daw na yon ay nakilala siya kung sino siya. At sinabi ni Flower alluring venerable na kung sino daw ang ating bida. Tumugon si Jumryong na sinabi nito na bago daw niya ipakilala ang kanyang sarili, ay pakawalan daw muna niya ang kanyang mga mahal na kasama na nasa kanyang mga kamay. At kung gagawin daw niya yon, ay may maganda na mangyayari para sa kanya. At makikita ang dalawa na si Chief Jiang at Gabuliom na nahihirapan na sa ginagawang pagsakal. Sa kanila ni Flower alluring venerable. Sinabi pa ng ating bida na kung talagang gusto daw niya silang patayin, na kasing dali lang daw na parang ilang mga langaw ang paghampas sa kanila. At wala naman daw silang paraan para makatakas, kung kaya't wala namang kailangang apurahin, hindi ba? At itinaas ang lalagyan ng alak na inalok sa Flower alluring venerable. Na sinabi pa ng ating bida na bagaman hindi daw ito gaano karami, gamitin daw niya ito upang mapawi muna ang kanyang uhaw. Ngumiti si Flower alluring venerable at inihagis si Chief Jiang na sinabi nito na sige. Habang kinukuha ang alak sa kanyang mga palad ay nilingon ng ating bida si Chief Jiang na nag-aalala. Ininom na ni Flower alluring venerable ang alak na pagkatapos inumin ito ay napasipol. At sinabi nito na ang pangalan daw ng alak ay Shaoxing wine. Dagdag pa nito na mayayaman daw ang mga salbaheng taga Hangzhou, pero gusto daw nila itong murang alak. At pagkatapos niyang inumin ay sinabi sa ating bida na sapat daw na ang mga kalokohan na ito. At sabihin daw niya sa kanya kung paano niya siya nakilala. Natumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa sa kanya ni Flower alluring venerable na ano daw ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang matagal niya siyang hinihintay. Tumingin ng matalim sa kanya si Flower alluring venerable na sinabi pa nito na mas mabuti pa daw na ipaliwanag niya na ang lahat bago pa niya maubos ang alak. At sinabi pa niya na kung hindi daw niya magawa iyon o subukan niyang tumakas. At makikita ang isang bato na sinipa niya at dumaan sa kanyang gilid na ikinabahala ng ating bida na tumama sa isang malaking puno. At sinabi pa ni Flower alluring venerable na makikita ang puno ay tinamaan. Na ganun daw ang mangyayari sa ating bida na sinulyapan nito. Napalunok ng laway ang ating bida na pinagpawisan at natahimik. At sinabi ng ating bida kay Flower alluring venerable na narinig daw niya ang tungkol sa pagdanak ng dugo. Na naganap sa Xiangsha Mountains at iniisip daw niya ito mula sa kanyang pananaw. Dagdag pa ng ating bida na kung siya daw ang nasa posisyon niya at may malubhang pinsala, paano daw kaya niya malalampasan ang hindi maiiwasang taktikang net? At makikita ang mga bangkay na sinasalansan ng dalawang tao. At sa ilalim nito ay ang mystical earthworm na lumiliwanag. Na pinaliwanag ng ating bida kung paano siya makakawala sa ganong sitwasyon. At sinabi niya na una daw sa lahat, susubukan daw niyang ilabas ang kaluluwa ng langit at lupa habang iniwasan ang mga gwardya. At ang pinakamahusay at tanging paraan daw para gawin yon ay gamitin ang katawan ng isang martial artist bilang paghahanda para dito. At makikita ang isang matanda na nagmeditate na ipinaliwanag pa ng ating bida na pagkatapos daw nito ay buburahin niya ang lahat ng natitirang amoy ng kaluluwa ng langit at lupa mula sa kanyang katawan. At pagkatapos, siya daw ay pupunta sa ilalim sa Xiangsha Mountains upang pagalingin ang kanyang mga sugat. At makatakas mula sa hindi maiiwasang taktikang net upang kunin muli ang kaluluwa ng langit at lupa. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na tinanong si Flower alluring venerable na kung mali daw ba siya. At hindi daw niya inaasahan na magpapanggap siya bilang isang Jiangxi na kanilang dinadala.
At makikita si Flower alluring venerable na matalim na nakatitig sa kanya. Na sinasabi pa ng ating bida na ito daw ba ay mali. Ano daw ba talaga ang itsura niya? At tumugon sa kanya si Flower alluring venerable habang hawak pa din si Gabulyom sa liig na. Kung iniisip daw niya na nasa Jiangxi ang kaluluwa ng langit at lupa na kanilang dinadala, at bakit daw hindi nila ito pinutol para makuha ito? At tumugon ang ating bida na sinabi nito na dahil kung sila daw ay pinutol ang siyam na Jiangxi dahil sa kanilang kasakiman o mga panghuhula. At sila daw ay magdadala ng kahihiyan sa mga yumao na ang kanilang katapangan ay kumalat sa buong Jianghu. At mapapahiya pa daw nila ang kanilang mga sekta para sa proseso. At nagulat ang ating bida na nakatitig na tinanggal sa kanyang mukha ang maskara ni Flower alluring venerable. At makikita ang muka nito ay nagdurugo na sinasabi na siya daw ay napakagaling. At pagkatapos ay sinabi pa niya na nilinlang daw niya ang libu-libong mandirigma na pumunta sa Xiangxia Mountains. Ngunit ang isang simpleng escort warrior na tulad daw niya ay halos lahat ay naunawaan ito. Pinupunasan ang muka ng kanyang isang kamay ang muka niya. Habang hawak pa din si Gabulyom sa liig na sinabi pa nito na bakit daw niya siya hinihintay. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ito daw ba ang totoong itsura ni Flower alluring venerable. At may kinuha ang ating bida sa kanyang looban na damit na seryoso pa niyang sinabi sa kanyang isip na ito na daw ang oras. At makikita ang kinuha ng ating bida sa looban ng kanyang damit ay isa palang hudyat na pinasabog sa ere. Na ikinagulat ni Flower alluring venerable na tinitignan ito. Pati na si Poong Jinyang ay napangangapa sa gulat nang makita ito at ang mga nasa likod niya. At makikita ang isang malakas na pagsabog sa ere. At pagkatapos ay sunod-sunod na pagsabog ang makikita sa ere. Na makikita ang ating bida na nanlaki ang mga mata nang makita niya ang kamay ni Flower alluring venerable na malapit na sa kanya habang hawak ang ginamit niyang pambasabog. Lumiliwanag ang mga mata na hinawakan sa liig ang ating bida na napatumba. Na sinasabi pa sa kanya nito na buwisit ka. Ano daw ang ginawa niya? Hawak sa liig ang ating bida ay nakangiti pa nitong sinabi na ito daw ay ang inescapable net tactic. Habang makikita ang mga martial arts na mabilis na papunta sa kanilang kinaroroonan. Ay sinabi pa ng ating bida na siya daw ay nagpadala ng signal na siya ay lumitaw na. At sa loob ng kalahating oras, 30 sekta ng Jiangnan Province ay magmamabilis na pumunta daw dito. At libu-libong mga pangunahing martial masters ang darating. At si Flower alluring venerable ay nangigigil ang mga ngipin na sinabi nito na ikaw na bastardo ka. At sumigaw na tutusukin na ang ating bida ng kanyang matulis na mga daliri. Na sinisigaw sa kanyang harapan na papatayin daw niya ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata.